Oy, may update tayo. Masaya, may update tayo dito sa naging podcast natin o episode natin concerning Julia Barreto and Gerald Anderson nung nakaraang mga 2 weeks ago. And ang update lang natin dito ay may kinalaman nga sa napabalitang chika na itong si Gerald Anderson, nakatanggap siya ng, alam mo yon, parang hindi naman yung pinalayas o pinaalis. During that time po, ito ang pinag-usapan natin nung panahon po ng FIBA. Nung since tayo naging host, ito po yung FIBA basketball na namputan dito yung mga iba-iba mga countries, yung ang Gilas Philippines natin na representative ng Philippines, kahit papano naman nanalo naman ng isang pero sina Gerald, sina Julia kasi ilan po sila sa mga showbiz or mga celebrities na alam mo yun, susuporta at laging naiimbita na manood ng mga laro. And it so happens na itong si Julia, hindi rin niya na itatago yung pagka-crush niya o pagkakaroon niya nag-fangirling kumbaga sa terminology ngayon ng mga bagets, na nagpa-fangirling siya dito sa mga talaga namang wow, mga mala Griego na mga Greek gods ng kung titingnan natin yung mga postura at mga itsura na matatangkad na mga manlalaro mula sa US, sa Lithuania, sa Canada at kung saan parte ng mundo na nandito. Talaga namang titili ka at titilian mo sila. And isa lang si Julia na nagpakita rin ng kanyang alam mo yung pagiging fan dito mga kegagwapo na ito ng mga players. And dito nangyari nga na natisod namin itong balita. Although tapos na po ito na may nagchika lang sa amin na parang in one of those games na parang nag-aasaran itong si Julia at saka si Gerald, kasi sinabi nga ni Julia sa mga interview sa kanya ng mga sports people doon, sinasabi na crush ni Julia itong si Luka Doncic, di ba? Na may isang episode din ako doon kung paano niya binigay yung trophy niya doon sa namesake niya na apo ni Leo Martinez So anyway, yun ang pinaka-crush niya. Although may mga iba pa siyang crushes. Tapos every time na naglalaro, talagang alam mo naman si Julia, magaling din na athlete yan, volleyball player yan. So, ang lakas din yung babae na yun na akala mo sweet-sweet anong mukha, pero pag nag-cheer, iba din. So siguro, dumadating sa point na napipikaw nitong si Gerald Anderson or sana yun magjowa sila na nagpipikunan. Medyo naiiba yung respond. Medyo naiiba yata yung manner ng pag-cheer naman ni Gerald. So kumbaga nag-aasara silang magjowa, ganyan. Tapos napansin nung iba at naririnig di umano na parang binubuli ni Gerald itong mga players na chini-cheer ni Julia. Kaya dumating sa point na parang pinatawag si Gerald, kinausap, tapos parang hindi na siya pinapanood nung particular game na yon. Nung particular game na yon, hindi na siya pinapanood or hindi na siya pinaupo uli doon kasi nga medyo parang basher na ang dating ni Gerald. Correct me if I'm wrong, parang basher na binubuli niya na ng gusto. Pero yung pambubuli na yon pala is Gerald, sabi nga natin nung naunang podcast, it's Gerald's way of parang pang-inis din o pang-asar lang din kay Julia. So yun mga katimang beta ball, wag nang palaki ng issue. Kaya lang nung una hindi namin pinasin itong ganitong klaseng chika kasi akala namin chika lang or chismis lang, pero since yung mga taga-sports na ang kaibigan natin sa larangan ng sports writing ang nagkukwento sa amin, talaga palang nangyari ito. Pero but then again, tapos na ganun naman talaga yung di ba tuloy ko. Di ba nangyari pa nga minsan dito na nagalit tayo na dala-dala ng sobrang emosyon ng mga Pinoy na yung sa sariling court, sa sariling game, binubu natin itong si Coach Chot Reyes. Kaya nga ako rin bilang kaibigan, nasaktan din naman ako kasi diba, parang pinapakita natin yung pagiging sobra nating passionate na lumalabas tuloy na medyo bastos na tayo sa sarili nating tahanan kumbaga, dahil yung sarili nating kababayan o sarili kumbaga kapamilya, kapuso, kapatid natin ginagano natin sa court. Although syempre hindi rin naman natin sinisisi yung mga gumagawa ng gano'n kasi naging part nga yung sobrang pagkakaroon ng emosyon, pagmamahal at suporta doon sa team natin na gano'n. Parang gano'n lang din yung naging feeling ko doon sa naging asaran
ni Julia at saka ni Gerald sa kanilang alam mo yung pag-upo, pagkantsaw, pagpapakita ng hanggang nanganak yung issue to the point na pinag-usapan na yung secretly na sila, married na daw sila dahil nga po kinukunik nila doon sa ganun sila ka-komportable, ganun sila alam mo yung ka-open sa isa't isa kasi sabi nila parang wala nang itinatago itong dalawang ito. But then again, syempre dininaya ni Julia na umabot pa nga doon sa point na parang sa isang tanong sa isang interview sa kanya at ito si kapatid na Mel Balyanera na interview siya, hindi niya sinagot at parang walk out ang ginawa niya. Kaya tiningnan siya ng ating mga kababayan bilang suplada, slayer, etc. But then again, yun yung mga kwento-kwento after that ng mga pangyayaring ito At yun nga, ganun talaga, yung mga tao yan, naaapektuhan lang. And kung hindi man na ma-magnify or kung hindi man na na ma-magnify o napapalaki, may mga bagay pa rin at may mga eksena pa rin na hindi rin natin nakikita na pinag-uusapan outside. Alam mo yun, but then again, nakarating sa amin, kinikwento ko po sa inyo bilang, alam mo yun, pagpapakita, hindi natin to para laitin or pintasan. Pinapakita natin sa pamamagitan nitong podcast ng episode na ito na talagang ang mga tao, artista man yan, siguro politiko man yan or whatever leader, may mga bagay o may mga punto sa buhay nila na hindi rin naman talaga nila natitiis or hindi, mas nangingibabaw yung kanilang emosyon na ilalabas nila. Tapos eventually sasabihin nila, pinagsisisihan na namin yan kasi nadarang lang kami or parang spur of the moment, alam niya namin itong yung nagpatalo kami sa aming emosyon. May mga ganun talaga. At hindi naman perfecto rin po yan. Kaya bilang pagbabahagi, kahit ang tagal na nila sa industriyang ito, may mga ganyang ganap pa rin. At kami dito sa Unbearable Channel, inuunawa yan. Inuunawa namin yan at talagang ina-acknowledge na iyan ay bahagi lang ng, alam mo yon, kung anumang samahan meron itong mga artistang ito. Yun lang. Sa mga fans si Julia, mga fans si Gerald, relax lang po tayo kasi itong chika na to, tapos na marina naman at naikwento lang din sa atin, naikwento ko rin naman po sa inyo. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable, Ambet Nabos. Sa mga sponsors po namin, Tita Thelma, namimiss na po kita, Mama Shakeable Revilla, si Colonel Jundi Mayuga, mga kasamahan ko po sa Gabay Guro, PLDT Smart Foundation. Ako po ulit si Papa Ambet, Ambet, A-M-B-E-T Nabos. Thank you!